Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay nasa panahon ng ating midweek encounter with God. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po muli ay naririto upang mag-aral ng inyong mga salita. Ihinda niyo po ang aming puso't isipan na maisabuhay po namin ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Amen. Sa gabi pong ito ang aking katanungan sa ating lahat. Ilan ang naniniwala na ang panalangin ay may kapangyarihan? Kung ang ating sagot ay oo, amen. Kung ikaw ay may pinapanalangin o panalangin, i-claim natin that your prayer has been answered in Jesus' name. So ang teksto po natin ngayong gabi ay tungkol sa kapangyarihan ng panalangin na matatagpuan sa Mark chapter 11 verse 24. Ito po ang sinasabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong matatanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Ang talatang ito ay may isang bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Himala sa panalangin, paniwala sa Diyos, at pagtanggap. Ako'y naniniwala na ang teksto na ito ay ating pinanghahawakan hindi lamang ng mga apostol, kundi ng lahat na nagsisilakad sa pananampalataya ng mga apostol at nagsisisampalataya sa mga pangako ng Panginoong Jesucristo. Ang payo na ibinigay ni Kristo sa 12 apostol at sa kanyang mga tapat na tagasunod ay binabanggit sa mga salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng biyaya na patuloy na sumunod sa Kanya. At ang anumang mga bagay na inyong hinihingi ng inyong pinapanalangin ay paniwalaan ninyong mangyayari, magkakatotoo at magkakaroon. Ang panalangin na walang pananampalataya ay walang bunga o di magbubunga. Sabi nga, when God answers your prayers, He increases your faith. When God delays, He increases your patience. When God doesn't answer, He has something better for you. So when you pray, have faith, be patient, and trust God. Dapat naniwala tayo sa mga bagay na kagustuhan ng Diyos na mangyari. May taimtim na pananampalataya upang makatanggap tayo o masagot ang ating mga hinihiling na panalangin. May mga pagkakataon sa ating mga buhay na ang ating panalangin ay di agad nasasagot. Sabi nga, may tamang oras na ibinibigay ang Diyos sa atin. Minsan nasasagot hindi sa bagay na gusto nating mangyari. Napakahiwaga ng buhay. Sa aking buhay, mahalaga ang panalangin. Ito nagbibigay ng buhay sa akin. Ipinangako ko sa aking sarili, kahit na anong mangyari sa aking buhay, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Mahirap man ang dumating sa buhay ko o masaya. Sabi nga, ang buhay natin ay may ups and downs. Lagi kong iniisip na nariyan siya at di ako iiwan. Gagawa at gagawa siya para sa ikabubuti ng aking buhay. Prayer is a powerful weapon against the trials in life. Speaks to God and trust in His care. Sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, sabi nga, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Sa buhay, mahalaga ang pananampalataya, ang panalangin, ang miracle, trust in God, patient at pagtanggap na bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos. Sa aking nabasa ay gusto kong i-share ang quote na sa gabing ito. Sabi nga, life is too short in this world. So make sure
you have a personal relationship with God. Time will not wait for you to change your life. You must change your life and develop your relationship with God before you run out of time. Sa bawat takbo ng buhay, dapat may panalangin kang gabay. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa bawat araw na may biyayang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang hiling po namin sa aming buhay, kami iyong pagkaingatan, lalo-lalo na po ang aming kalusugan, lakas, trabaho, negosyo, pag-aaral at marami pang iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.